Ako sasabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba, mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko? Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? At wala siyang talagang inatupag, kundi talagang durugin yung pagkatao ko. Ako sasabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba, mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko. At wala siyang talagang inatupag, kundi talagang durugin yung pagkatao ko. Yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang isang katulad ko ay walang karapatan. Di ba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso. Na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? Resource person ako eh. Unang-una gusto ko nga linawin, akusado ba ako? Suspect ba ako? Di ba? Nandoon ako as resource person tungkol doon sa PDEA leaks. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Kung ako gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sana 2016 nagsalita na ako kung kani-kanino o doon sa mga kalaban niya. Di ba? Nung taong nandyan sa report na yan. 2022, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga impormasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Ebidensya, dapat lang i-authenticate kung sino yung sumulat o yung pumirma. Yung pong inaano dito is yung mga authority to operate at saka yung pre-ops. Ang mag-authenticate yan, ako. Kasi ako yung gumawa eh. Sinasabi ko nga ako yung nag-imbestiga. Ako yung dinideny lamang nila. Bakit? Kasi nga, ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon.